Good morning po sa bawat isa po sa atin. Salamat sa Panginoon na nabigyan na naman tayo ng isang araw na sama-sama po nating pinagdiwang po ang ating pong pagpapasalamat, pagsamba, pagluwalhati po sa ating Diyos na buhay kahapon at napakaganda po ng pangyayari po sa gawain at alam naman natin na always po pagdating po sa gawain na binibigyan natin ng diin at binibigyan natin ng pagkakataon ng Diyos ay kumilos, ang Diyos naman po ay tapat para kumilos po sa ating buhay. Salamat po sa patuloy na paghilaan natin ng oras at panahon sa gawain. Sabi nga po ng Biblia, huwag na ba ating kakaligtaan ng mga gawain sapagkat hindi nasasayang ang ating pong mga effort, ang ating pong pagsusumikap na makadaopang palad po ang ating Diyos na buhay. Maging, sabi nga po, yung din pagtitipon, huwag natin kakaligtaan na kung saan po ang iba ay pinababayaan, pero tayo pong mga active sa presensya ng Panginoon ay nagbibigay kalakasan po ito sa atin. At higit sa lahat, yung Diyos po ang nagbibigay kalakasan kasama na po ating mga kapatiran, individual na member po natin na nagbibigay sa atin ng kalakasan po, no? Salamat sa Panginoon. At ito rin po sa 29:11 ng Salmo na binabanggit po ito na ang Diyos po ay nagbibigay sa kanyang mga anak ng tinatawag po na lakas at hindi lang yun, pati po ang kapayapaan. Sa buhay po natin ay mahalaga po na makilala po natin ang Diyos ng buhay na nagbibigay po ng kalakasan. Kasi po kung titingnan po natin, hindi lamang po lang tayo mga adult ang nangihina, maging sabi nga po doon sa Isaiah, maging ang kabataan, yung bata ay ganun din po. Wala pong edad na masabi na siya po ay lubusang malakas sa buhay niya. Ito sabihin, yung ating pong kalakasan, yung ating pong katawan ay may mga limitasyon po. Hindi po pwedeng sabihin na 24 hours po ay magtatrabaho at 7 days a week, dire-diretso po magkatrabaho. Lalo po yung mga iba po, sabi nga po pag driver ka ay pag everyday kang nagkatrabaho ay kung maganda ang katawan mo noong una, pagdating ng mga ilang buwan, mangangayayat ka sa sobrang pagod din po. Wala naman hong tao na 24 oras po ay pwedeng magkaroon po ng kalakasan sa kanya at hindi siya matutulog. Medyo mahirap po yun. Kahit po yung mga bata, ganoon din po. Although may mga ilan siguro na nakakapagbigay ng hanggang 3 days, 2 days, pero in the long run, ay hindi pa rin po ito sapat para po sabihin nila na sila po ay hindi nangihina. Ang lahat po ng tao po ay nangihina. Kaya naman po ang pinakamaganda po sa atin, yung anak ng Diyos, meron po tayong Diyos na nagpapalakas po sa atin everyday. Kaya nga po nilikha po niya ang gabi, nilikha po niya ang araw. Ibig sabihin po, meron time po sa araw po natin, meron tayong pong nagtatrabaho, meron tayong naman po nagpapahinga. At hindi lamang po yun, meron din pong binigay sa atin ng Diyos nga, tulad po kahapon, yung araw po ng magbibigay niya ng pagkasama-sama po natin sa buhay po natin, nakasama po ang Diyos, ay isa pong uri ng kapahingahan na kung saan po ang atin naman pong kaluluwa ay mapapalakas po nito. Ang pagpupuri, pagpapasalamat sa ating Panginoon ay gagantihan naman po tayo ng ating Diyos na buhay. Pangalawa po, yung kapayapaan na binibigay po ng ating Diyos na buhay. Kasi po, sometimes po, pag sobrang pagod, sobrang pag-iisip, sobrang mga bagay na ginagawa sa buhay, hindi na natin nakukuha yung tinatawag na kapahinga at kapayapaan sa ating kaisipan. Yung peace of mind ay kadalasan po yan po ang nagiging problem po ng ilan sapagkat kung minsan po ay ang tao po ay sa kanya pong kalagayan na isip po yun. Gumagana po ang isip niya 24 hours at minsan hindi po nagpapaya kahit tulog ka na, tamatagbo pa rin ang isip mo. Pero kagandahan po sa ating Panginoon, yung pangako niya, hindi lamang po kalakasan, pati po kapayapaan. Ang banggit niya po ng Biblia, wala po tayo makukuha kapayapaan dito sa sanlibutan sapagkat ang kapayapaan po dito ay hindi siya lasting at hindi tumutugon po doon sa pangailangan po ng ating kaluluwa, yung kapagalan po ng ating kaluluwa. Usually, pwede naman po yung mga pampisikal na solusyon, tulong, no, na
napapahinga. Pero ang soul po natin o spirit po natin ay hindi kaya pagpapahingahin, bigyan ng kapayapaan at bigyan ng kalakasan po ng sanlibutan. Dahil ang katotohanan, ang sanlibutan ay mas lalo nagdudulot ng kapaguran. At pag binigyan po ang kapaguran, ibig po sabihin, panghihinawa at pandalamig po ang darating po doon. Kaya na mga kapatid, huwag po nating hayaan na tayo po ay manghina, huwag po nating hayaan na hindi tayo mapayapa. Sapagkat sabi nga po ng Panginoon sa Philippians 4:6 na kung saan po ay naroon po yung sinasabi na don't be anxious. At lumapit tayo sa Panginoon na siya nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Kaya salamat sa Panginoon at patuloy po tayong magbigay, maglaan ng oras. Kung meron po tayong panahon ay magbigay po tayo ng oras saglit. Bago natin simulan po ang araw, mas maganda pong simulan natin ang pakikipag-usap po sa ating Diyos ng buhay. Salamat po and good morning.